Praise the Lord. So, hindi pa rin naayos yung camera ko. Okay, so, anyway, magpapatuloy tayo sa ating Morning Revival Preview. So, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 2. Ito na. So, yung title ng ating Morning Revival for this week ay The Beauty of the Bride. So, yan ang pinag-uusapan ngayon. The Beauty of the Bride. Okay. So mga kapatid, magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. Isaiah 28:5, in that day, Jehovah of hosts will become a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of His people. So pansinin niyo yung sinabi rito. Jehovah of hosts, sabi niya, will become a crown of glory and a diadem of beauty. No? So, siya ay magiging isang putong ng kaluwalhatian, hiyas ng kagandahan sa kanyang bayan. No? At dito, ang binanggit dito ay yung remnant. Kasi Old Testament to eh. So, ito ay tumutukoy sa remnant ng Israel. No? So, mamaya explain ko yan. Psalm 27:4. One thing I have asked from Jehovah, that do I seek to dwell in the house of Jehovah all the days of my life, to behold the beauty of Jehovah and to inquire in His temple. So dito binanggit the beauty of Jehovah. Ang kagandahan ni Jehovah. So, ibig sabihin, ang Diyos talaga natin ay Diyos ng kagandahan. Amen. So, magbabasa na ako. Amen. In Isaiah 28:5, Christ is revealed as a crown of glory and a diadem of beauty. So, sa Old Testament, Jehovah, pagdating sa New Testament, Kristo. Sabi niya, si Kristo ang putong ng kaluwalhatian at ang hiyas ng kagandahan. So, si Kristo na. Kasi sa New Testament na tayo eh. So, sa New Testament, yung Jehovah, si Kristo yan. Kaya, yan ay ang pagpapatuloy ng gawain ni Kristo sa bagong tipan bilang kagandahan, no, sa kanyang piniling bayan. Amen. We need to consider the difference between a crown and a diadem. Amen. So may pagkakaiba pala yung crown at diadem. We may think that these are the same, but these items are not in opposition in verse 5. So hindi sila tugma. Ang ibig sabihin ng opposition ay pareho. So hindi sila nagkakapareho. May pagkakaiba ang crown at saka diadem. So tingnan natin ano ba yung difference na yan. Amen. Amen. This is Isaiah marvelous writing. A crown is like a hat or a turban, whereas the diadem is the most beautiful, glorious part of the crown. So yun yung pagkakaiba. Isang item lang yan. Okay, kung tawagin natin ay crown. Pero doon sa crown, ibig sabihin, nandoon yung diadem. So, yan yung mga hiyas doon sa crown. Kaya, tama naman, magkaiba. Kasi may conjunction siya. N eh. Yung crown, nilalagay sa ulo, parang sombrero. At doon naman sa crown, may mga diadem. So, isang item yun na nagpapaganda doon sa crown. Amen. It is the headband. Generally speaking, a crown signifies glory, but its beauty is in its diadem, which may be full of jewels and precious stones. The diadem is the beauty of the glorious crown. So yan yung relation ng crown at saka diadem. So sabi niya, yung crown, ito yung nilalagay sa ulo. At ang crown ay kadalasan tumutukoy sa kaluwalhatian. Di ba? Crown of glory. So binabanggit yan. Panginoon ay pinutungan ng putong ng kaluwalhatian. Okay. Pero yun namang diadem, ito naman yung mga hiyas, yung mga mamahaling bato
na nakalagay doon sa crown para yung crown maging maganda. No? Kaya yung kagandahan ng crown, okay, ay yung diadem. So, yun yung kanilang relasyon na sinasabi, yung kaibahan nila. So, malinaw na yan. So, amen. Christ will be a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of Israel. Okay, so remnant of Israel yung binanggit na verse kanina. Okay. God's chosen people in the age of restoration after all the dealings of God. Amen. So, ganito siya kasi, ang tao ng Diyos sa lumang tipan ay ang mga Israel. Okay. So, nagkaroon ng dealings ang Diyos sa kanila kasi sila ay hindi nila tinanggap ang Panginoong Yesus. Naging rebelde sila sa Diyos. No, bagamat sila ay bayan ng Diyos. Kaya maraming dealings na dinaanan itong mga Israel hanggang ngayon. Grabe ang dinadaanan nila. Isipin mo, nandiyan sila sa isang lugar ngayon na napapaligiran ng kanilang mga kalaban at ang dami niyan. Ang liit lang nila, ang konti nila. Pero ang kalaban nila nandiyan sa paligid. Matindi yung threats. So alam natin yung mga, kung anong nagaganap ngayon na kaguluhan dyan. Kaya isipin ninyo yung dinadaanan ng Israelites. Pero siyempre, tumatayo pa rin sila, nananatili dahil ang Diyos ay nasa panig naman nila. Siyempre, binibigyan sila ng protection ng Diyos. Kaya hindi sila nadudurog. Kung hindi, naku, matagal na na-wipe out yan. Pero sabi niya, sa panahon ng restoration, ano naman yung restoration? Ang restoration, ito naman yung 1,000 years na dadating. Yan yung millennial kingdom. At sinasabi siya, tinatawag yan na restoration kasi pagdating ng panahon na yan, i-restore na ng Diyos lahat ng mga bagay na nasira. Ano ba, itong mundo na nilikha niya, na-damage na ito ng fall. Na-damage na rin ito ng mga, kung ano-ano mga ginagawa ng tao, nasira ang ozone layer, nagkaroon na marami mga pestilence ang lupa, nasira ang mga kung ano-ano, yung climate, nagbago na rin. So, naging abnormal na. Hindi na ito katulad nung nilikha ng Diyos ang sandaigdigan, napakaganda. Pero bagamat nagkaganyan siya, pagbalik ng Panginoon, i-restore niya yan, ibabalik niya yung dati. At ano pa? Itatatag niya yung kanyang 1,000 taong kaharian. Ano pa? Itong mga Israel, ang masasave dito ay yung remnant. Ang remnant kasi, ito yung, sa pagkaalam ko, 144,000 na mga Jew na natatakan. Kaya sila tinatakan para hindi sila mapinsala kasi dadaan sila sa Great Tribulation. So, hindi sila, masasaktan. Dahil din sa tatak. Okay. Tapos sinasabi na, sa panahon ng kingdom, papasok kasi sa kingdom ito si Jehovah ang magiging kagandahan nila. Siya yung crown, okay, at siya din yung diadem. At dyan din papasok yung mga overcomers na siya din ang magiging kagandahan natin bilang mga overcomers na nilalarawan ng crown of glory at gem, okay, or diadem of beauty. So, ganyan yung pagsasalarawan. So, malinaw na ba? Na ibig sabihin, ang totoong kagandahan ay si Kristo. Si Kristo ang kaluwalhatian. At siya rin ang mahahalagang bato. Okay, na kagandahan natin. Kung wala siya, wala tayong kagandahan. Okay. So, amen. Okay, so tuloy ko yung kaprasong naiwan ko na binabasa. Sabi niya, He will be his chosen people's glorification. Glory and beauty are two distinct things. Something may be very glorious, but not that beautiful.
Christ will be both glory and beauty to His elect people. So, binigyan pa rin niya ng distinction yung glory at beauty. Yan. Yung, pwede maging glorious yung isang bagay, pero not necessarily beautiful. So, may ano siya, may pagkakaiba. Pareho ng crown tsaka diadem. So, today's reading na ako. We need to remember that the age of grace, so age natin to ngayon, the age of grace is a miniature and foretaste of the coming age of restoration. So binanggit ko na kanina yung age of restoration. Ito yung 1,000 taon na darating. So sa panahon natin ngayon, ay panahon ng grace. Okay. At dito sa panahon na ito, nagkakaroon din tayo ng pagtikim sa darating na kapanahunan ng millennium. So ano yung millennium? Yung restoration. Yan yung 1,000 years of kingdom. Wala pa yan. Nandito pa tayo sa age of grace. Pero, ang maganda, yung darating na kapanahunan, natitikman natin ngayon. Anong item yan? Yan yung kagandahan ng Panginoon. Na magiging full scale siya sa panahon ng millennium. Sa panahon naman natin ngayon, panahon ng grace, tikim ang meron tayo. So, pag sinabi mong tikim, yung hindi siya full taste, pero natitikman mo siya. Nagkakaroon ng maliit na panlasa itong panahon na to. Amen. Okay. Regretfully, many do not feel glorious to tell people that they are Christians. Some Christians may talk about other persons or things in a glorious way. But when they come to the subject of Christ, they may feel shameful. This is not right. Amen. May pagtikim nga eh. Okay, kaya lang, ang problema ngayon, sabi niya, may mga believer na parang nahihiyang maging Kristiyano. Okay, na hindi nila mabanggit, okay, ang tungkol sa kagandahan ni Kristo na nasa kanila ngayon, bagamat ito ay pagtikim, nasa kanila ngayon bilang mga Kristiyano. Parang marami silang pwedeng sabihin kwento na glorious, maganda, pero hindi nila parang binibigyan ng diin na kami ngayon ay Kristiyano at bilang mga Kristiyano, meron kaming kahayagan ni Kristo. At itong kahayagan na ito ay katulad ng glory at gem. Maganda siya. Ayaw nila sabihin yan. Para nahihiya sila. Sabi niya, mali yan. Kristiyano ka, dapat huwag kang mahiya. Huwag mong ikahiya na ikaw ay may Kristo bilang iyong kagandahan at kaluwalhatian. Ba't ka mahihiya? Ba't ka mahihiya? Kaya marami mga tao ngayon hindi mo nga alam na Kristiyano eh. Kasi parang sila bantulot na sabihin, ako ay believer. Meron akong pagtikim ng kagandahan ng Panginoon. Amen. So yan yun. Okay, so yan yung binanggit dito. Okay, so sabi dito, when you talk about Christ, okay, and when we tell people that we are Christians, we should consider that Christ is our crown and diadem. Dapat ituring mo na Kristiyano ka. Si Kristo ngayon ang iyong corona at iyong hiyas, ang iyong kaluwalhatian at iyong kagandahan. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya dyan. Anyway, maski hindi natin sabihin, ang ibig sabihin dito, meron namang ganyang kahayagan ang mga believer. Kaya nga lang, nahihiya. Marami sa atin nahihiyang sabihin ito. Ganon. Parang ang feeling nila nakakahiya maging Kristiyano ngayong panahon na to. I experienced Christ in this way about 50 years ago. Si Brother Lee to eh. Si Brother Lee may karanasan dito. Ang tinutukoy niya, yung maliit na kahayagan ni Kristo ngayon na nasa atin, na nadadama din ng mga unbeliever. So, pakinggan nyo to. Sabi niya, I experienced Christ in this way about 50 years ago when Japan invaded China and I was imprisoned by the Japanese army.
On the one hand, they shamed me, judged me, and tortured me. On the other hand, they respected and regarded me because I behaved as a Christian. So, ano ito? Ano ito? Nangyari ito nung panahon ng invasion ng Japanese sa China. Na nung panahon na yun, kasama si Brother Lee na hinuli, kinulong, at tinortured, sinaktan siya. So, siguro itong kaso niya noon ay may kinalaman sa kanyang pagiging Kristiyano. At maaaring hindi lang siya nahuli noon, marami mga taong nahuli, iba't ibang mga kaso. Pero ang kaibahan niya, Kristiyano siya. At ang kanyang pagkilos ay katulad ng Kristiyano na sinasabi niya, bagamat ginanyan siya ng mga Hapon, pero naramdaman niya meron pa rin silang paggalang kasi alam nila na siya ay Kristiyano. Na ang ibig sabihin, nagkaroon ng kaibahan sa pagitan ni Brother Lee na isang Kristiyano at ng mga ibang mga hinuli nila. Hindi ko alam kung anong reaksyon ng mga hindi hinuli na mga hindi naman believer. O siguro talagang ano sila, nung hulihin sila, nagsisisigaw sila o lumalaban pa sila o kung ano-ano. Pero siya, maayos siya, hinuli niyo ako, believer ako, wala akong magagawa, pero ako ay isang hindi ordinaryong tao dahil siya ay may Kristo. So, yan yun. Amen. So, ito naman, si Paul naman to. Paul said in the book of Philippians, okay, while he was imprisoned in Rome, so si Paul, ganyan din, nahuli din sa Rome. Okay. That he had the earnest expectation and hope not to be put to shame. So, hinuli siya, hindi niya nilagay yung sarili niya sa kahihiyan. Sabi niya, not to put to shame, but to magnify Christ. So, ang ganda nito. Diba? Pag hinuli ka, kinulong ka, baksak ang reputation mo. Katulad tayo, ganyan naman ang minsan ng pananaw natin eh. Pumunta ka sa kulungan. Okay, na kailangan mong pumunta doon. Pero nakikita mo yung mga tao doon, mababa na ang tingin mo sa kanila. Dahil mga preso sila. Pero, okay, sa kabila nito, maski na preso ka, may Kristo ka, pwede mong ma-magnify si Christ. Ang magnify, ano yung sabihin niyan? Napalaki, napadakila mong Panginoon sa kabila ng sitwasyon na ganyan. Kasi yung magnify, ang ibig sabihin nito ay napalaki, magnifying. Katulad ng mga magnifying glass, yung mga bagay na hindi nakikita ng mata, pag tinapat mo siya, na-enlarge siya, nakikita, ay, ganyan pala siya. So si Kristo hindi nakikita ng mga tao. Pero si Paul parang magnifying. Mula sa kanya si Kristo ay boom, ang laki, ang great. So hindi niya tinuring yung sarili niya, nakumot siya ay nakulong, napakaaba niya. Hindi, may Kristo ka eh. May Kristo ka eh. Kaya hindi ka ganyan. Hindi ka pareho ng mga nandoon. No? Minagnify niya si Kristo. Alam niyo kasi, itong panahon na ito, okay, mystery kasi itong panahon na ito eh. Sabi nga, panahon ng grace ito. Oo. At sa panahon ng grace, yung mga spiritual na bagay, hindi nakikita. Walang nakikita ngayon. Ano ba? May Kristo ka, nakikita ba? Hindi. Physically, hindi nakikita. Meron niyang isang parang nadadamang kahayagan. Nadadamang kahayagan na pwedeng maramdaman maski ng mga unbelievers pag nakita ka. Ako may ganyang experience din. Minsan nandyan ako sa kasi nagbiyahe ko, nag-stop over ako, so kumain kami. Nung pagkatapos kong kumain, nung palabas na ako, may taong kumakaway sa akin na tuwang-tuwa na nakangiti. So, ang inisip ko, kilala ko nito. Kilala ko nitong taong ito. Bakit siya nakangiti sa akin? Ba't ang ganda ng kanyang, Tapos nilapitan ko. Sabi niya, hi po, kilala niyo po ba ako? Hindi eh. So, sabi ko,
Gusto na lang, natutuwa lang ako sa iyo. What? So, gano'n. Tapos may isang kwento naman, nalala ko. May isang brother. So, nandun siya sa isang lugar. Okay. At namumuhay siya ron bilang Kristiyano. At hindi naman niya rin sinasabi sa tao na Kristiyano. Tapos, paggabi, lumalabas siya, pumupunta siya sa meeting. So, meron palang taong nag-oobserba sa kanya. So, isang araw, sinundan siya ng tao. Saan kaya nagpupunta ng taong ito? Sumunod siya. At nakita niya yung meeting ng church. Okay. Sa bandang huli, kinausap siya. Sinabi sa kanya, alam mo, sabi niya, sa lahat ng mga tao rito, mas iba ka eh. Hindi naman masabi kung anong iba, pero meron siya nadadamang iba. At itong taong ito na nag-oobserba sa kanya, nag-gain din ng Panginoon. Hindi niya na-preach yan, pero kusang sumama sa kanya. Wow, di ba? So, yan yung sinasabi nating kagandahan, okay, ng kaluwalhatian at ng hiyas ng kagandahan. So, hindi mo maipaliwanag pero nadadama ng tao sa iyo. Basta mamuhay ka lang. At naniniwala ko, higit na Kristo meron ka, mas higit na kagandahan meron ka na parang umaakit sa tao. Ano ba, yung maturity, mas maraming kagandahan yan eh. Si Witness Lee isang araw, pumunta siya sa Taiwan, nag-conference siya. Pagkatapos niya doon, pumunta siya ng Pilipinas. So sabi niya sa mga believer ng Taiwan, huwag na kayong sumama sa akin. Kasi kung ano naman yung sinabi ko rito, yun din ang sasabihin ko sa Pilipinas. Sumama pa rin. Ang dami Taiwanese na dumating na sumunod sa kanya. Ano meron? Kagandahan na umaakit upang sumunod sila. So, yan yung sinasabi natin, foretaste ng kagandahan ng Panginoon. Foretaste pa lang naman yung meron tayo ngayon. Hindi pa full taste. Pero matindi pa din tong foretaste. Amen. Amen. Okay, so, in Paul's experience, he had Christ as a crown with a diadem. You should feel glorious that we are Christians. You should feel glorious. Dapat paramdaman mo na isang maluwalhati na ako ay isang believer. Hindi ako dapat mahiya. Amen. Okay, so sabi niya, we should feel glorious that we are Christians. Christians, okay. Tapos sabi naman niya rito, when we are defeated, we feel ashamed. Okay. But when we repent and receive the dispensing of Christ in a fresh way, we feel glorious. So ito naman yung dalawang bahagi ng karanasan ng mga believer. Okay, meron time ang believer ay defeated. Believer nga, pero na-defeat siya. Ang ibig sabihin ng na-defeat, bumalik siya sa pamumuhay ng katulad ng hindi believer. Ano yung mga ginagawa ng mga hindi believer? Nagsusugal, nag-iinom ng alak, pumupunta sa mga hindi maaayos na lugar. So, ginagawa na niya yan. So, nawala na yung beauty ng Panginoon sa kanya. Pero kung sakaling na-realize niya, believer ako, nasa kanya pa rin naman niya, nag-repent siya, at bumalik siya sa Panginoon, magkakaroon uli yan ng glorious expression. So, ganun ang ibig sabihin nun. Amen. So, kayong mga nawala, bumalik kayo. Para mga prodigal son. Yung prodigal son, nung nandun siya sa kanyang paggagala, wala siyang expression. Di ba? Madungis siya. Mahirap siya. Walang magsasabing, ano ito, maharlika to. Sino ba nakakaalam noon na ang kanyang ama ay mayaman? Ang kanilang tahanan ay marangya. Mabuti ang kanyang kalagayan doon. Kaya lang nag-backslide siya, kaya nagmukha siyang yagit na katulad ng mga tao. Pero nung bumalik siya, binigay sa kanya yung magandang balaban. Hindi na siya mukhang madungis. Siya ay isang tao ng kagandahan. At yung kagandahan niya, yung balabal na tinakip sa kanya, si Kristo yan. Oo, so ganun. Kaya,
Huwag tayong magpabaya. Huwag tayong maging talunan. Amen. Okay, so ito na. So the spots and wrinkles do not affect the function of the church. However, they very much detract from the beauty of the church. So binanggit dito yung spots and wrinkles. Hindi ba sinasabi yung church ay merong spots and wrinkles na dapat i-cleanse ng tubig ng salita. Kasi yung spots and wrinkles na yan ay nakakasira sa kagandahan. Spots, ano siya? Yung parang mancha. Oo, mancha. Halimbawa, may isang puti dyan, minantsahan mo, masisira yung kagandahan ng puti. Yun naman wrinkles, kulubot, hindi rin maganda. Yan ay palatandaan ng katandaan dahil kulubot eh. Kaya yan ay nagpapakita sa atin na kailangan mawala yan upang magkaroon ng kagandahan. Tapos sinasabi sa atin, yung eklesiya, okay, maaari nagpa-function kasi maraming function ng eklesiya eh. Katawan siya ni Kristo, tahanan siya ng Diyos, warrior siya, newman siya. Okay, so siya ay commonwealth ng Panginoon. So nandyan naman lahat yan. Pero pwedeng nandyan naman lahat yan. Nagpa-function siya. Kaya lang, hindi siya maganda kasi meron siyang spot and wrinkles. Amen. What a man looks for in a bride is not first ability, it is beauty. The church as the Christ's bride must also be beautiful. We may function properly and have an excellent daily living according to the spirit of the mind, but still not be beautiful in the eyes of the Lord because of our spots and wrinkles. So, alisin mo yung spots and wrinkles. Amen. Kaya sinasabi sa atin, sa panahon ng kasalan, kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung bride pa rin. Sa panahon ng kasalan, hindi naman pinag-uusapan yung galing ng bride, yung kanyang mga abilidad. Parang siya ay isang babaeng maabilidad. Marami siyang alam. Pero hindi yan sa panahon ng kasalan. Sa panahon ng kasalan, ang tinitignan ng kanyang asawa, o mapapangasawa, ay yung kagandahan niya. Yun ang mahalaga. Hindi naman pinag-uusapan na magaling ka magpropesiya. Ano pa ang kapasidad ng eklesiyang meron. Magaling siya magpropagation. Okay yan. Pero sa aspekto ng bride, beauty ang importante. Beauty. Kaya sa panahon ng kasala, di ba, medyo suspense pa yung bride minsan. Gusto nila yung pagpasok niya ay medyo, merong presentation. Kasi titignan siya ng mga tao, ng mga guests. Anong titignan nila? Oh, ganda ng bride, ang kanyang gown, ang kanyang pagkaayos, ang kanyang pagkaka-disenyo ng mga kung ano-ano, kanyang mga accessories. So, ganun. Kaya bilang bride, kailangan maganda tayo. Wala tayong spot and wrinkles. Paano maalis yan? Ano yan? Hinuhugasan ng salita, ng tubig ng salita. So, karugtong yan kahapon. Amen. Amen. So, after saying so much about the church in Ephesians chapter 1 through 4, Paul goes on in chapter 5 to speak about the church as the bride. Okay, so mula chapter 1 hanggang chapter 5, ang dami mga aspekto ng church ang binabanggit yan. So, yun nga yung sinasabi ko. Iba't ibang mga aspects ng church. Pero pagdating sa chapter 5, biglang bumaling na yung topic sa bride. Pagdating ng pagbaling sa bride, binanggit na ang church ay dapat glorious. Okay, without spot and wrinkle. So, yan na yung sinasabi dyan. Amen.
In this chapter, we say nothing concerning the creation of the church, the growth of the church, or the daily living of the church. So wala nang pinag-uusapan pagdating sa chapter 5 kung paano ba na bunga ang church. Hindi na pinag-uusapan yung buto na nanggaling kay Adan. Okay, hindi na pinag-uusapan na ang church dapat one human, o siya ay isang masterpiece, body of Christ. Wala na. Pagdating sa chapter 5, bride siya. Anong binanggit yung bride? Glorious siya. Without spot and wrinkle. Beautiful bride ang pinag-uusapan na dyan. So, ano ba ang beauty mo? Dapat si Kristo. Ano mang kaya mong gawin? Diba? Maski na sa church, marunong kang maglingkod, ang dami mong pwedeng gawin. Pero kung wala kang sapat na Kristo na lumago, okay, na mature, wala kang kagandahan. Kaya kapag wala kang kagandahan, hindi ka bagay na maging bride o maisama doon sa bride. Kaya ang linaw, ang tindi na sinasabi rito, si Jehovah ang kagandahan. At yung Jehovah na yan, si Kristo. Pagdating sa New Testament, kailangan tamuhin mo si Kristo. Nag-uumapaw. Okay? At nadala ka sa maturity. So dito ang maturity ay ang stage na kung saan ikaw ay napapalamutian ng kagandahan ng Panginoon. So yan. When Christ presents the church to Himself, the church will not be a strong man. She will be a beautiful bride. So isang araw ang Ecclesia, no, kapag siya ay nakumpleto na ang kanyang paghahanda, ipe-present na siya kay Kristo. Ipe-present na siya kay Kristo. So ano makikita ni Kristo? Hindi strong man. Hindi isang bruskong tao na laking katawan na Hindi, isang kagandahan ang makikita, ang maipe-present. Isang bride na ang kanyang kaluwalhatian, ang korona ng kanyang kaluwalhatian ay si Kristo. At ito ay napapalamutian ng makakalagang bato, si Kristo mismo. Kaya yan yung preparation ng bride sa aspekto ng beauty. Amen. Amen. Christ is the universal man. As this universal man, He needs the church to be His bride, to match Him. In order to be the bride of Christ, the church must become beautiful and have all the spots and wrinkles removed. So, ang pagpapaganda, mga kapatid sa Ecclesia, ay dalawang aspect. Kailangan tigmak ka ni Kristo. Pangalawa, kailangan yung mga spot and wrinkle na hugasan na. Nawala na yan. At kung nangyari yan, maganda ka na. Lord Jesus, Ikaw ang aming kagandahan, ang aming glory, Panginoon, ang aming crown, ang aming diadem. Panginoon, nais namin na magbukas sa iyo. Kami matigbakan mo. Araw-araw mahugasan ng tubig ng salita. Maalis lahat ng kalumaan sa amin. Salamat, Panginoon. Amen.